Hello mga kapatid! Welcome back to In His Presence. Today we have a very powerful testimony about how God changed a life. Mula sa bisyo, asagulero, lasinggero, hanggang sa pagiging bahagi ng music ministry. Let us hear this inspiring story. Welcome, Bro Jansen. Kumusta ka? Salamat po. Mabuti naman po by the grace of God. Praise the Lord. Glory to God. Bro Jansen, pwede mo bang ikwento kung paano ka lumaki at anong klaseng buhay meron ka po noon? Kumusta po ang lahat? Ako po si Bro Jansen. At lumaki ako na bihirang-bihira lang po makasimba at halos mabibilang din po sa daliri ko. Bata pa ako noon, natuto akong uminom ng alak. Wow. Mga anong edad to, Brother Jansen? Mga 14 to 15. Wow, kabata. Mga third year, fourth year. Yan. Bata-bata. At yun po, ang akala ko kasi masaya kasi gabi-gabi kasama yung bata eh. Barkada, inom, gala. At kasagulero din minsan. Kabataan eh. Lalo na pag magkakasama, yung batong-bado, minsan na pang ko na rin sa na walang respeto sa mga magulang. Na kapag konting lang, mainit agad ang ulo. Sagot ng pabalan. Opo. Ganyan ang kabataan. At ang tingin ko pa na sa sarili ko lahing tama. May mataas yung tingin ko sa sarili ko. Ganun nun. Ganyan ang kabataan. Lasinggero, sagulero, suwail. Ayan, opo. Grabe, no? Parang napakalayo ng dating lifestyle mo, ano? So, ano yung turning point? Paano nagsimula yung pagbabago sa'yo? Dumating po yung time na sumubok po ako na mag-ibang bansa. Mga anong edad kaya ito, Brother Jansen? Mga 20s. 30 na po. Ayan. Kasi mula inom hanggang sa maging 30s na. Tapos, kasi mga kapatid ko po na gusto ko pong sumunod sa kanila. So, ayun po, doon ko po nakilala ang Panginoon. And yung landlord namin, sa bahay na tinitirahan ko dati, palaging nag-iimbita na mag-Bible study sa kanila. Tapos, doon ako nang nakapakinig ng salita po ng Diyos. Doon ka pala talaga ng Diyos. Doon, eventually, may kakilala rin po ako na nag-invite po sa akin na umatid po sa church. Tapos, yun po at nagsimula doon ko bilang isang Kristiyanong pananampalataya. Praise God. Bro Jansen, paano naapektuhan ng bagong pananampalataya mo ang dating bisyo at mga nakasanayan mong gawin noon? Simula po nung makilala ko ang Panginoon, naging madali na po para sa akin na talikuran ko yung alak. Kapag niyayaya po ako ng mga kaibigan ko, tinatanggihan ko na po sila. Praise God. At yun po, yung dating pinagtatawanan ko dati, ngayon kaisa ko na po sila sa pananampalataya. Praise God. Then nagpatuloy po ako sa pag-attend sa church kasi alam ko na marami pong matututunan. At lalo na po sa batang salita. Praise the Lord. Pero alam natin na kahit Kristiyano na, may trials pa, di ba? Dumaan ka rin ba sa mga ganitong pagsubok? Opo, dumaan din ako sa matinding pagsubok. Lahat naman siguro, ano po? Opo, lalo na sa finances. Dumating sa point na number one yan. naubos yung savings namin. Pero imbis na ma-questioning ko ang Panginoon, mas natuto po ako magtiwala at magdasal.
nakita ko talaga ang katapatan ng Diyos sa buhay ko. Doon niya pinaramdam na hindi pahuli ang lahat para magbago at nagsimula po. Amen. Praise God. Brother Jansen, so ngayon, ano na yung buhay mo at paano ka ginagamit ng Panginoon? Ngayon po, bahagi na po ako ng music ministry. Praise the Lord. Glory to God. Kung dati po, buti yung alak ng hawak ko. Ngayon po, ano na? Opo, no? Glory to God naman, no? So, kung dati makamundong mga musika, yung mga kaiingay, ko. Ngayon, musika na po ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, dati, akala ko lagi akong tama. Pero ngayon, marami pang kailangan matutunan. Patuloy akong tinuturuan at binabagon. At sa pinakamahalaga na dati tinatakasan ko yung mga problema ko. Tapos pamamagitan ng sa alak nagpupunta, no? Tapos pero ngayon, confidence na po ako na harating ang Hallelujah. Dahil alam ko na kasama ko sa Panginoon sa buhay. Amen. Praise the Lord. What an amazing testimony that we have mula sa lasinggero at basagulero hanggang sa pagiging lingkod ng Panginoon sa music ministry. Totoo nga na walang posible para sa Panginoon na baguhin ang isang tao. Kung nakikinig ka ngayon at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, tandaan mo kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kay Kristo may bagong simula. Salamat sa pagsama naman sa amin dito sa In His Presence. Hanggang sa susunod, God bless us all. Bye!